sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Julia, author at promoter ng Creative Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ating mga iban, ang ating pananalig sa ating mananapin ng Diyos, mananapin ng Kristo, gabay ng pinagpalitan sa Maria, ay hindi sa issue ng AFP and PNP and AFP, Secure Agent-Related Activities. Yan. Proposed Bill of Criminalized Red Tagging. So sa pag-secure ng ating ASEAN Summit o yung related activities na gagawin sa bansa, ngayong taong ito ay naragat ay nakanda sa pag-secure sa ASEAN activities dito sa ating bansa, handa sa pag-secure ng ating AFP at AFP sa pag-secure nito ASEAN related activities sa taong ito dito sa ating bansa mula sa ibang mga lugar dito sa ating mga particular sa Manila. Ayon sa ating PMP, ng TATES ay handa na sila sa pag-secure ng ASEAN activities at nakikipag-coordinate sila sa iba't ibang ahensya kagaya ng AFP at LGUs, etc. etc. Wala naman di umanong threat sa nasabing ASEAN Summit at related activities na gaganapin sa bansa. Yan. So ang ating masabi lang host ay siyang chair ng ASEAN 2026 at ang mga dadalo sa nasabing activities ay mga regional leaders at mga opisyales ng iba't ibang mga bansa. Yan. So ngayon, ang Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotion, yung ating anti-criminality promotions, ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Sa isyong ito, ng PNP and AFP ready to secure ASEAN activities at yung proposed bill na anti-criminalized red tagging ay mariin tayong sumusuporta sa ASEAN sa ating PNP sa pag-secure ng ASEAN Summit and related activities na gaganapin sa ating bansa ngayong taong ito. So, ang ating PNP ay pag-ibayuhin ng security protection nito upang ang ating bansa ay mahusay nitong ma-welcome at ma-accommodate ang mga leaders ng ASEAN na dadalo dito sa ating bansa. Yan, sana ma-accommodate nila. Sana ma-protect, magawan nila na maayos ang protection o yung security para hindi tayo maging mahusay ang pagtanggap natin at pag-accommodate at secure yung ating mga leader na ibang bansa dito sa ating bansa at hindi tayo mapaya syempre doon sa iba't ibang mga bansa. Ayan. Naway gabayan ng ating pamahalaan at PNP mula sa PNP sa pag-secure nito at gabayan ng lahat sa ligtas na gaganapin ito para sa kabutihan ng ASEAN. Yan. Sana gabayan ng ating banal na Panginoon Diyos yung ating AFP and PNP sa pag-secure ng ASEAN Summit and related activities. So doon naman sa ating ibang nakalap na balita ay yung proposed bill ni Senator Jinggoy para gawing krimen ng red tagging. So ang batas nito ay magtatanggol sa lipunang Pilipino mula sa unwarranted na harassment at intimidation at persecution kung saan ang sino man ay maaari mabiktima na paghinalaan na terorista o komunista at kalaban ng Estado. So yun. So ito yung may proposal si Senator Jinggoy Estrada na i-criminalize yung red tagging. Ito para maprotektahan yung lipunang Pilipino sa maaaring akusasyon, intimidasyon na o pagbibintang na maling pagbibintang na gawin kang terorista o komunista, mga ganon, na ikaw ay gawing threat sa bansa. But definitely, sila yung threat at umi-intimidate dun sa mga tao sa lipunan kung gumagawa sila ng ganito. Yung mga nasa pamahalaan na nakagagawa ng ganitong klase ng kampanya laban sa sinasabi nilang terorista o komunismo. Yan. So yung red tagging hindi basta libel, kundi threats ito. Threats yung hindi basta libel lamang yung red tagging, kundi ito ay tinuturing na threats, intimidation, threats na yung mga tao ay malagay sa alanganin doon sa ginagawa red tagging kapag pinagbibintangan ka na isang komunista o terorista, hindi ka na pinapahiya. Hindi lang sinisira yung profesyon mo, yung trabaho mo, kundi nilagay ka sa alanganin. So marami yung nare-red tagging
nalalabel ng ganyan o nalalabel, tapos ay ikaw ay na pag sa bandang huli napapatay yung iba. Yan. Napiprewisyo. So, ang mapatunayan na nalalabag dito ay maaari makakulong na 10 taon. So, ang mga batayan ng red tagging ay mula sa mga sumusunod. Under the measure, red tagging may be committed through public statements, social media posts, tarpaulin, placards, declaration, public events, and other platforms used to label or be built by individual or group as enemy of the state. So, yun. Ito, ganun para makumit ang isang tao o nasa gobyerno, sino man tao, na magpo-proclaim ka na yung ipoproklama mo na terorista o komunista o alam mo, mga ganon, yung isang tao para mapahamak, mapahiya, ma-intimidate siya. Yan. Diba, naglagay ka ng tarpaulin, nagpayag ka ng social post ka, nagpayag ka sa social media, yan. Public statement, yan, mga ganon, yan. At labor o binibay individual, yan. Group of enemies of the state, yan. So ating sinusuporta ng Purubos Bill na ito at naway maging batas ito upang hindi makapang threats at haras ang sinuman mula sa umaabuso sa pamahalaan o enforcement at sino mang mamamayan o institusyon para hindi ito masira ang buhay at makapamisala ng buhay o worse ay malagay ang buhay sa peligro. So yun. So tayo ay sinusuporta nitong bill na ito. Sana mamangyari na ito ay maipasa ng Kongreso, Senado, pirma ng Pangulo para yung mga Pilipino na wala namang kinalaman dyan sa mga yan, ay maligtas, hindi sila yung basta halimbawa, aktivista lang, ginaganon nila na sila ay komunista, sila ay mga terorista. So, yun ang mabigat doon. So, nalalagay sa alanganin hanggang sa sila ay patayin na ng mga ilang umaabuso sa Estado or sino mang gagawa ng di mabuti. So, kaya sana ay maipasa yung batas na yan. So, suportahan ng lipunang Pilipino yan, para hindi yung mga tao ay sino mang inosente ay malagay sa alangan na ginaganon sila. So yan. At muli, magbagong buhay na ang naliligaw na o naggumot sa paggawa ng hindi mabuti, lalo na ito'y paglabag sa batas at hindi makadiyos na gawain yan. Huwag nating aksayin ang mga oras na magagawa nating mabuti. May panahon pa para sa pag-unlad at material. May panahon para sa pagbigay ng wine sa sarili niya. So tayo ay so yun, sana ay magabayan tayo ng ating banal na Panginoon Diyos at maliwanagan ni ating banal na Panginoon Diyos ang lipunan Pilipino mula mamamayan yung pamahalaan. Yung mamahalaan ng mabuti, matuwid, tuwid yung karapatan ng tao, patas na hustisya, iwasan yung pang-abuso, korupsyon. Yan, paglabag sa karapatan ng tao. At yung mamamayan naman, iwasan yung paglabag sa batas, paglaban sa pamahalaan, iwasan yung halimbawa, yung terorismo, yan. At sa halip, suportahan yung mabuting pamamahala, patas na hustisya, pagpapairal ng karapatang pantao, fair justice, suportahan na. So yung makapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, maayos, may kaayusan. At higit sa lahat, makakapanampalataya tayo doon po sa ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo, at banal na Espiritu sa kapatid ng Santa Maria, sa ating pamumuhay nito. Yan. Muli, magandang hapon sa inyo lahat at sana nakapagsabuhay sa naman ng tapinis sa linggo ito. Hindi sa isyong ito ng pag-secure ng AAP-PNP doon sa ASEAN Summit and related activities ngayong taong ito at ang yung pag-criminalize ng red tagging niya. So yun, magandang hapon sa inyo at God bless you.